Kakapasok lang na balita, grabe, matindi to, dilawan, panis pa rin, Duterte, nasa taas pa rin sa survey. Ayan ha. Etong balitang ito at ang videong ito na ating bibigyan ng reaksyon at komento ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ano muna tayo, pahinga muna tayo sa ano. Gusto ko aralin natin bakit nalusaw yung mga dilawan. Yan kasi mangyayari sa mga sa mga tambaluslos Marcos supporter pag hindi nila nilubayan si Pangulong Duterte. Okay. Bakit kayo nagsisentro kay Pangulong Duterte samantalang si Pangulong Duterte nagbigay sa worse, no? Bakit po mali? Yan ha, ito, maling-mali po talaga eh. Para talunin si Sara Duterte, kinakailangan yung wasakin yung legacy ni Tatay Digong. Yun yung ginagawa ninyo eh. Pero, mahirap pong sirain yung legacy ni Tatay Digong eh. Kasi nga paulit-ulit kami dito. Ang mga proyekto ni Tatay Digong, nakikita, nararamdaman, naaamoy, nalalasahan pa, no? Hindi nyo pwedeng itokis-tokis yan. Eh ngayon nangyayari, kahit siraan nila na siraan si Tatay Digong is wala pa rin talaga nangyayari. Habang sinisiraan nila o habang hinihila nila pababa, lalong tumataas. 'Di ba? Wa effect talaga. Pati yung anak niya, si VP Sara, is lalo pa rin tumataas. Na buong akala nila siguro kapag nasisira natin tong taong to, kung ano-ano yung pinapatong natin dito, is paniniwalaan ng mga tao. Ang nakikita kasi ng mga tao, kung ano yung nagawa ng mga Duterte nung nanunungkulan pa sila. May naiwan silang magandang legasiya nung nanunungkulan pa sila. Bilang mayor, bilang presidente, di ba? Yung mga tao kasi ang nagpapatunay dyan, yung mga tao na nasakupan nila. Yung merong nakitang magandang pamamalakad na ginawa sa kanila. Yun ang mga nakaramdam nun. 'Di ba? Kaya kahit anong paninira ang gawin, wala pa ring pwedeng maniwala. Kasi hindi nila pinaramdam sa mga tao yung ganun, yung ibinibintang. So wala silang pinaramdam na hindi maganda sa mga tao. Siguro kung may pinaramdam silang hindi maganda sa mga tao, pwede silang matalo. Pwede silang mga tao na mismo ang magpalaya sa kanila. Naku, di namin boboto yan. Si EPR, naku, sama ugali niyan. Ganito. Pinabayaan kami mga... Kaso wala kang maririnig na ganun eh. Kapag narinig mo ang mga sinasabi ng tao tungkol sa pamamalakad ng FRD, kami, dito sa Davao, ang ganda rito. Walang crime rate, pababa. Diba? Walang krimen, mga droga, wala. Diba? Malinis Davao. Tapos, pag tinanong mo si FRD nung naging presidente, naku, buti siya naging presidente dahil nung pandemic talaga. Kung iba siguro presidente, baka pinabayaan na tayo. Si Tatay Digong nung presidente, 'di ba? Sa kalsada dati, nakakatakot maglakad, ang daming adik. Tapos kita mo nabawasan, nawala. Naging ligtas. 'Yun ang Yun ang nagiging ng mga tao, sinasabi ng mga tao. 'Di ba? Wala silang alat na ginawa. Edi dapat nung nanunungkulan pa sa kanila, sila, dapat ganun ang ginawa nyo, siniraan nyo na siniraan. Diba? Kaya rename up nyo para masira. Kasi wala na kahit wala na sa posisyon ng si Tatay Digong. Hindi na siya yung presidente, iba na Nag-iwan siya ng marka sa mga tao Yung marka na yun ang pinanghahawakan ng mga tao. Kaya kahit anong ibalita sa kanya, is hindi pinaniniwalaan ng tao kung masama yung balita sa kanya. Dahil mabuti at maganda yung pinakita niya sa mga tao na nanunungkulan siya. Yun naman talaga ang dapat Diba? Pinakita rin naman niya na ganun talaga siyang tao. Na ganun siya magsalita. Matapang siya bara-bara siya. Paramura. Pero importante, hindi niya pinabayaan yung mga kababayan niya. Ayun yun yung pinupunto ron. Hindi. Si Marcos tatay, yung Marcos na tatay, pwede niyong itokis yan na ganto-ganto. Kasi hindi naman nasaksihan ng mga tao. Kami nasaksihan namin yung mga tao. Ay nasaksihan namin yung pamumuno ni Duterte. Naramdaman namin kung gaano siya ka-epektibo. So walang amount ng paninira kay Duterte yung makakaapekto sa popularidad ni Duterte.
Kaya nga lagi siyang top eh, di ba? O ngayon, hindi naman siya top 3. Pero hindi scientific yung Magdalo eh. Pero kahit hindi scientific, nakita niyo naman. Kung tatakbo siyang senador, pasok na pasok. At lahat ng bata niya Malamang. pasok. Yung pinakamalalapit sa kanya, si Go tsaka si 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 Bongo. Tolentino sa lahat din ng survey. yan. Si Go tsaka si Bato, si Tolentino, pasok lahat. Si Bato, pasok. Pati si Aimee, pasok. Pasok. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pero bago yan, kung bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot Na, okay. Okay, ang point ko rito, instead na matuto tong mga Marcos, kumbaga pare-parehong hindi nag-aaral ng history. Instead na maging aral sa inyo yung ginawa ng mga dilawan, inuulit nyo yung pagkakamali ng mga dilawan. Unang pagkakamali na inuulit nila. Pilit nilang sinisiraan si Duterte. Bakit? Anong makikita nyo? Si Tatay Digong pag sinabi kong Duterte sige nga, yung mga political strategies nyo, tanong ko lang, anong mahihita ninyo kung sisiraan si Tatay Digong? Hindi mananalo si Tatay Digong sa 2028, hindi naman siya tatakbo. Di ba? Yun yung problema ninyo, no? Inadapt lang ninyo yung mapanirang estilo ng mga dilawan. O ngayon, bakit hindi nyo mabanatan si Sara? Wala kayong makitang ibang babanat eh. Alam nyo kung ano yung huli yung binabanat kay Sara Duterte? Ha? Alam nyo kung ano yung huli? Yung nagka-traffic sa Commonwealth. Nagka-traffic sa Commonwealth dahil kay Sara Duterte. Ang bababaw ng pwede nyong ibira kay Sara Duterte. Ngayon, ulit-ulitin nyo man yung yung CIF, yung confidential fund. Wala naman na naniniwala eh. Pero ang pinakapalpak nyong gagawin, yung pong siraan nyo si Tatay Digong, hoping na masisira si Inday Sara pag siniraan nyo. Ang hirap kasi, wala sila talaga makikita kasi kahit naman ako, wala naman tayong alam sa ginawa talaga ni VP Sara na masama. Wala siyang ginawang pangungurakot. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko noon kung kurakot ang mga Duterte, bakit hindi matalo-talo sa Davao yan? Yun pa lang magiging basihan natin Ang tagal na nanungkulan sa Davao ng mga Duterte. Kahit ba sabihin mong hawak nila yung buong Davao na yan, papayag ba naman yung mga taga Davao? Papayag magpaapi? Papayag na magpakontrol? Papayag magpatakot? Siyempre hindi. Kung alam nila na ang mga Duterte doon is abusado, siyempre gagawa sila ng paraan, mag-aaklas, magsasama-sama yan. Ano magagawa ng mga Duterte doon kung mag-aklas ang mga taga Davao? Diba? Pero hindi naman nila ginawa. Walang nangyaring ganun. Bagkos, nagtuloy-tuloy sa paglilingkod ng mga Duterte doon. Bakit? Dahil nagustuhan ng mga taga Davao ang serbisyo nila. Diba? Halos walang kumontra sa kanila. Hindi sila natalo. Yun Kaya wala akong makita na ang mga Duterte is gumagawa ng mga pangungurakot o mga illegal na kahit na anong ganyan. Wala akong makita Kayo ba mga katunay, may nakikita kayo? Kaya wala silang maibabato. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko yung mga Duterte, hindi dahil sa sinasabi ko na maka Duterte ka lang. Hindi po. No? Doon po tayo sa nakikita natin na may katwiran. Yung tama. Mali eh. Pinakamaling estratehiya ng mga dilawan, ina-adapt ninyo. Okay. Sabagay, Gas-gas na yun ang hirap din ng kalagayan nyo di ba? Wala, ikalawa, sino yung leader ninyo? Sino yung ipantatapat nyo kay Sara Duterte? Yun ang tinatanong ko. Palagay nyo na naging effective kayo. Sino? Nasisiraan nyo si Sara Duterte, nasisiraan ninyo si Tatay Digong. Halimbawa, naging epektibo kayo sa paninira. Bumaba ng konti yung popularidad ni Sara Duterte. Sino ipantatapat nyo kay Sara Duterte? Si Manny. Si Tambi? Si Tambi. Sige nga. Sino yung dinidevelop ninyo na pwedeng ipantapat? Kasi Hirap pilit yun. na pilit yung kay Tambi. Alam ko po, panay-puri po yan. Pumunta po kayo sa Twitter. Grabe po kung purihin, grabe kung mamigay ng Hihirapin si Tambi dyan bigas, kay VP Sara. card. Ayun ko kung ano yung mga pinamimigay ni Lagi siyang laging namimigay. Nakikita natin. Hindi, sa totoo lang, kung si Tambi lang talaga yung itatapat kay VP Sara, kahit na bahay ni Tambi ang ipamigay niya, wala. Mahihirapan talaga Kaya ngayon yung nagiging tanong ko, sino ang dapat nyong itapat kay VP Sara? Sino ang pwede? Laki mukha, MA.
Namimigay lagi, ayuda, kahit saan. Pero sa tingin ba ninyo, talagang mananalo si Tambi? One-on-one sila ni Sara Duterte? Wala. O di lalo na pag may iba pang tumakbo, lalo silang tatambakan. Kasi yung 32 million ni Sara Duterte na bumoto sa kanya, solid yan. Solid yan. Hindi naman nagsisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. Kung nasisira tong administrasyon, hindi po nagsisisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. No? Ang nababawasan yung mga bumoto kay BBM, katulad kami, hindi. Pero yung si Sara Duterte, palagay niyo nang may solid yan na umayaw kay Sara Duterte, pero more or less solid yan. Sino ilalaban ninyo? Yun ang point dun eh. Sino ilalaban ninyo? Si Martin? Mauulitan lang kayo ni Lenny. Kahit na anong gawin yung pagpapabango kay Martin. Parang kung hindi tatakbo si VP Sara tapos lalaban si Tambi, tapos si Lenny, boto ko na lang si Lenny. Kaya mga katunay, bakit hindi na ako bumoto? Konsensya ko pa. Kaya mga katunay, kung sakaling hindi tatakbo si VP Sara bilang presidente, tapos tatakbo si Lenny, si Tambi, si Rafi, sino si kanila na lang iboboto nyo? Oh, comment lang kayo. Limit yan, hanggang dyan lang yan. Kaya pag si Martin ang pangunahin yung ilalaban, hanggang kalahati lang yan. Parang ala Lenny lang yan. Walang pagkukunan ng boto eh. Mahirap mamili. Una, wala kayong balak na pakiburan nyo lang kunwari yan para kung naapektuhan kayo dyan. Pag hindi bumoto pag hindi tumakbo si BP Sara, si Kibuloy na lang patakbuhin mo. Ako naapektuhan ng tokmol na yan. Welcome sa akin yan dahil pinakikita ko niya. Okay. Hayaan niya yan dyan para mamaga. Para maunawaan niya tong mga analysis natin. Hindi sila marunong mag-analyze eh. Tuwan-tuwa sila na sinisiraan nila si Sara Duterte. Sinisiraan nila si Tatay Digong. Sino yung pinopromote niyo? Si Tambi? Ikalawa kong question. Paano nyo itetreat ang very popular na si Tulfo? Ang daling banata ni Tulfo. Kapatid niya nga eh. Pwede nang yung mga bira ng kapatid niya, pwedeng yun lang ang pambanat natin kay Tulfo. Hindi lang namin hinaharap kasi hindi namin ugali yun. Namambira eh. Nang hindi pa kandidato. Pag kumandidato si Tulfo, durog yan. Oo, labasan kasi ng baho yun. Nakukuha po ba ninyo? Question nyo, gagawin yung vice president si Tulfo? Mas wais pa si Tulfo eh. Hindi niya tatapatan si Sara Duterte. Kasi, sa totoo lang, marami nag-iimbita kay Tulfo noon na maging vice president. Hindi niya tinapatan eh. Nag-senador siya eh. Alam, eto, politika to lahat eh. Huwag na tayo maglokohan. Sasabihin, bakit 2028 na pinag-uusapan? Kasi, gusto man nilang pigilan yung 2028. Hindi nila mapipigilan yung election ngayon 2025. Susi yan eh. Wala ni isa na Marcos, madikit sa Marcos na tumatakbo ngayon. Ay na pasok sa top 12. Sila Ping Lacson, si Tito Soto. Hindi nasa kalagitnaan na yan si Marcos. Tandaan po ninyo, etong mga politiko na to, kaya nilang ipanalo yung sarili nila. Pero kanino po sila kakampi after 2025? Mag-iisip yung mga yan. Si Sara Duterte na po ang pinakamakapangyarihang politiko after 2025. Magiging lame duck na to si BBM sa second part. Kasi alam na ng mga tao eh. Matuloy lang tong 2025 election. Alam na nila na ang susunod na presidente si Sara Duterte. Hindi sila makakapag-produce eh. Mag-isip po kayo ng tao na may po-produce nila na ipantatapat nila kay Sara Duterte. Si Rafi Tulfo. Una, pag nag-one-on-one yan, dalawa na yan, laglag yan si Rafi Tulfo, ikalawa. Mas wais pa sa inyo si Tulfo. Hindi, sa tingin ko nga, tama yung analysis ni Sir Badong dun. Tingin ko, si Senator Rafi, hindi sasabay dyan. Hindi siya lalaban kay VP Sara sa pagiging presidente. Yun lang ang nakikita ko. Kasi alam ni Senator Rafi na maaaring matalo siya eh.
'Di ba? Kumbaga, doon na ako lalagay sa alam kong siguradong mananalo ko. Kumbaga, pwede siyang lumagay sa pagiging vice president. Sino ba makakalaban niya sa vice? Pwera na lang kung tatakbo si Amy Marcos sa vice president. 'Di ba? Yun lang ang pinakamahigpit na makakalaban ni Senator Raffy. Kung ayaw niya man sagasaan si Amy Marcos, pwede na sa senador uli siya, tatakbo, ganyan. Pero sa pagiging presidente, malabo na sabayan niya yun. Kasi nga, ika nga ni Sir Badong na hindi sinabayan ni Raffy Tulfo si VP Sara bilang vice president na marami talagang naghihikayat kay Raffy Tulfo. Nagsenador na lang siya. At saka syempre, sinasabi nga nung iba, bakit ang tagal-tagal pa ng 2028 election? Ba't pinag-uusapan na? Yung mga bumabatikos nga kay VP Sara, wala pang 2028, sinisiraan eh. Di ba? Layo pa ng eleksyon. Akala nyo papayag si Tulfo na gagamitin nyo para ipantapat kay Sara? Hindi papayag yan. Tingin ko nga rin. Hindi. Alam niya si Hindi Tulfo tatakbo. kung anong meron siya. Maaaring hindi siya abogado, wala siyang mga sangkatutak na doctorate, no? Ang meron si Tulfo, kumapa ng mga sikat na issue. Marunong siyang anong tawag na viral. Kung viral, alam niya yan. Hindi niya tatapatan yan. Para siya nagtampo sa bigas. O sino tatapat niya? Si Tambi? Tambalang Martin at Tulfo? Si Martin at saka si Tulfo? Isang sikat lang. Ang partner ni Sara Duterte sa kanya, isang sikat lang. Laglag yan si Raffy. Yun lang. Cecil joke mo. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natin ngayon din natin si Sir Badong, Rattles. Ayan mga katunay ha. Kayo, ano sa tingin nyo? Sino ba ang pwedeng ipantapat kay VP Sara at sa tingin nyo ba natatakbo si Senator Raffy bilang presidente at tatapatan niya si VP Sara sa 2028? Ano masasabi nyo? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm DT and I'm out. Peace.